Bigla po siyang nag-chat sa akin nung July 20, nasa ganun, 18 or 20, ganon. Nag-chat po siya na, Mami, kailangan ko po ng tulong niyo. Kasi wala pong naniniwala sa akin. Sabi ko, bakit? May problema daw siya. Sabi ko, anong problema? Yun, kinakabahan naman ako. Sabihin mo. Ayun, sinabi niya na, Mami, si Lolo kasi, anong ginawa sa'yo? Ginahasa daw po siya. Nay, bakit chinat kayo? Nasaan po kayo nun? Andun po sa amin, sa bahay po, sa Caloocan. Nasa Caloocan? Ay, hindi po kayo nakatira sa isang bahay ni Nene? Hindi po. So, Kasi po, palaki po kasi siya ng lola niya. Mula nung maliit po kasi. Kinuha po sa akin yan ng lola niya dahil gusto daw po pag-aralin, aalagaan. So, dun siya nakatira sa poder ng lola. Tapos kayo po, nasa ibang bahay. Pero madalas po kayo nakikita naman. Opo, kasi sa akin po siya nagbakasyon last year. Okay. So, magmula po kailan siya nakatira dun sa poder nila lola? Maliit pa po siya. Magmula nung pagkabata? Doon pa siya diba? nag-grade 1. Okay. Hanggang high school. So, dun po sa bahay na tinitirahan nila, sino pong nakatira doon? Yung lola niya, tsaka yung Yun lolo. po yung lola ng tatay niya. Oh. Tapos yung si lolo na pinag-asalarin natin ngayon, siya, sino pa po? Yun lang po, 3 lang po sila. 3 lang sila. Yung tatay na, okay, sige po. Tapos, kailan pa po nagsimula yung mga ganitong bagay? Tinanong ko po siya kasi sabi niya nung May 23 daw. This year, ma'am. Opo, this year lang po. Nung bago nun, meron bang mga senyales na parang iba yung pakiramdam kay lolo? Kung meron siyang mga, bago nito, nagpaparamdam ba siya? Iba ba yung tingin niya sa'yo? O iba yung hawak niya sa'yo? May time ba na hinihipuan ka muna niya? Mararamdaman mo rin naman kasi minsan yun eh. O kung mapaisip ka parang iba, ganon? Meron bang ganon? Wala po, yung tingin niya lang po. Paano yung masabi mong tingin niya? Yung halimbawa, kumakain ako or nandun po ako sa sala namin. Tapos pagka titignan niya po ako para pong, may iba po na parang may balak po siyang gawin ganun. Kailan mo nasimulan naramdaman yung tingin niya na yan? Na matagal na ba yan o kapakailan lang din? Lately lang po dun eh. So noon wala ka namang napapansin, parang okay naman si lolo, gano'n? Opo. Okay, so itong nangyari na to, hanggang ano po ang ginawa ni lolo, kung okay lang po sana? Ma'am, kung kayo po ang magkwento o okay lang ba ikaw magkwento? Si mami ko na lang. Nanay, kayo na lang po. Kung ano po bang sinumbong ni Nene sa inyo na ginawa ni lolo? Ayun po. Ayun nga po, nung nagsabi siya sa akin na, sabi ko, napasok ba ni lolo? Kinanong ko siya. Oo daw, napasok siya. Napasok daw ng lolo niya. Sabi Gabi? Gabi yan nangyari? O sa... Hapon daw po eh, Asan si maalisin lola po. nung time na yun? Bumili daw po ng gamot. Tapos ito ang unang beses na sinubukan niya yun. So ito unang beses at huling beses niya ginawa. Kumbaga. Okay. So, ano yun? Sige po ma'am. After niya po kasing magalaw ng lolo niya, hindi siya nagsalita sa lola niya. Umuwi na agad siya dun sa father niya. Paano siya umuwi? Nagpasundo po siya yata sa... Hindi, nag-commute pa ako mag-isa dun papuntang Pampanga po. Papunta kay mula saan yan? Buti mula Tarlac. Tarlac. Puntang Pampanga. Nung time na ginagawa yun sa'yo ng lolo mo, may sinasabi ba siya? Hindi ko pa alam kasi tulog po ako that time eh. Tapos nagising lang po ako sobrang sakit. Tapos pinilit ko pong buksan yung mata ko. Tapos kakita ko po nasa taas ko po siya. Wala naman po siyang sinabing parang pagbabanta ganun. Parang lang po. Nakatakip lang po yung itak dun sa kumot. May itak. Opo. Actually po, hindi lang po sa kanya kasi nangyari yun. May mga dati na po siyang nasamantala. Tulad ko po, buntis pa lang po ako sa kanya, hinaharas na ako. Alam
po ng lola niya. Nakikita po ng lola niya. Pero walang ginagawa yung lola niya. Kailan po yan? Buntis pa po ako sa kanya nun. Bata pa po kasi ako nun eh. Kaya hindi po ako makapagreklamo. Sinasabihan nila ako na okay lang yan. Halik lang naman yan eh. Sino nagsabi nun? Yung lola? Yung lola niya po. Yung asawa nung humaras sa kanya. Nang rape sa kanya. Okay. So pagkatapos nung nangyari yun, tumakas ka na, pupunta ka na sa ano. Anong sabi ng Opo. tatay niya naman? Wala po, chinat po nila ako kasi wala po sila dun sa bahay. Umalis po kasi sila, pupunta pong ibang bansa, ganon. Tapos chinat po ako ng daddy ko, sabi niya, ba't daw ako nasa bahay? Tapos sabi ko, natatakot po kasi ako magsabi nun, tsaka hindi pa rin po ako ready. Kaya sabi ko, nagsimba lang po ako kasama mga kaibigan ko. Pero nung nalaman na ng tatay mo itong nangyari, anong sabi niya? Nagalit po siya. Kumbaga, hindi ka niya pinaniwalaan. Nung una Nagalit po, siya sa lolo mo o nagalit siya sa'yo? nagalit po siya sa lolo ko. Okay. Okay, tapos, so ngayon, kausapin natin sila, ano? Yes po, nasa linya po natin ang Regional Director na po ng DSWD Region 3, si Director Venus Rebuldela. Magandang hapon po, Director Rebuldela Adela. Tayo po ay live ngayon sa programa ni Idol Rafi Tulfo. Ma'am, kakausapin po kayo ni Attorney Blessy Abad. Good afternoon Yes, po, ma'am. Attorney Glessy. Good Hi, afternoon. good afternoon, ma'am. At sa lahat po na nakikinig po sa inyong programa. Opo. So, ito pong, nailapit na ba sa kanila itong kaso ni Nene? Na i-feed na po natin, Ma'am Director Venus. Okay, sige. Director, bali, ano pong usual procedure natin for this 13-year-old na naging victim po ng rape ng sarili niyang lolo? How do we go about it para obviously, ang gusto po natin masampahan. Pero syempre, we want to protect the child from all the trauma. How do we proceed with the filing of the case? Attorney Blessy, ganito po kasi yung at least safe na yung bata. Nasa pangalaga na po siya ng kanyang nanay. Pangalawa, good thing at nabanggit niya sa kanyang nanay yung nangyari na hindi maganda sa kamay ng kanyang grandfather. Pangatlo, una namin tignan muna kasi sa ngayon na Attorney Blessy, kailangan namin makausap yung bata at yung nanay kung ano yung plano nila sa nangyari sa kanyang anak. Dahil lang pagkakaalam ko kanina, nung ako po ay tinawagan, ang blatter ay ginawa sa Caloocan. Na dapat ang blatter ginawa po sa Tarlac. Dahil dun po nangyari ang insidente. At Kasi kung talaga Caloocan pong, yes po, Caloocan daw po na Si blatter. nanay. Tama po ba, nanay? Opo. Okay. Sige po, Director. Okay po. So, sa ngayon po, Attorney Blessy, kailangan namin silang makontak, makausap, at mag-undergo muna po yung bata ng psychological evaluation. Kasi alam ko, yung experience ko, kahit ngayon, kinakausap natin siya, maganda at sinasabi niya, pero ayaw kasi natin magkaroon ng re-victimization yung bata sa ngayon dahil masyado pang tawag dito, Sariwa. naalala pa niya yung kanyang experience na hindi maganda. So magandang kausapin din siya ng aming psychologist at yun po, gagawin po namin din in coordination with the local social welfare officer at yung WCPD kung talagang ready po sila na sampahan po ng kaso. Yung perpetrator, gagawa po tayo ng affidavit through the assistance po ng Public Attorney's Office. So, for now po, siguro, next step po yun. Pero ang aming main concern po ngayon, Attorney Blessy, yung bata. Opo. Kasi sa Caloocan po siya. So, first encounter muna po sa amin. Then eventually, we will be coordinating with the SWD NCR for aftercare services po. Kasi nakatira na po yung bata dyan sa Caloocan. Okay. Thank you po, Director. So, samahan po namin sila. Yun, tama po kayo. Pinaka-concern natin ngayon yung welfare po ni Nene. Kasi Yes po. iba po yung trauma na pinagdaanan niya. So, ngayon kausapin naman natin
Yes, pasalamat Takiban, ang Chief of Police po ng Concepcion Tarlac. Magandang hapon po, Colonel Takiban. Yes po ma'am, good afternoon po. Good afternoon, Colonel. Nasundan niyo po yung kwento nitong si Nene na kinahasa po ng sarili niyang lolo? Yes po ma'am, narinig ko po kanina yung kwento at tinanong ko na rin kanina yung WCPD natin kung meron pang nag-report sa amin at chinek lang namin yung records. So far wala naman eh. At kagaya nga po nung sinabi ng ating DSWD, dito po sa amin nangyari yung krimen. Dapat siya Dapat dito po magpa-blatter and kahit po yung filing ng case, isa dito po sa amin sa Concepcion Tarlac. Sige po. Ora-orado dalhin na po namin sila para makasuhan at maaresto agad itong si Lolo. Para, well, may tendency talaga siya bang biktima based pala Yes. sa kwento ni nanay. Nandun po siya sa amin ngayon dun sa may lugar namin. Alamin na lang, kung yung location, pwede lang natin sabihin na lang kila no. Pero kasi yung mismong krimen, kung saan nangyari, sila hahawak ng kaso na yon. Pero syempre, kung nasa siya ngayon, pagtutulungan na yan ng pulisya. Kumbaga, coordination na lang yon. Tama po ba, sir? Colonel? Yes po ma'am. Opo ma'am. Actually po, nag-set na po ako ng ng tracker team natin para po dyan, para matutukan natin ng mabuti. Para malupit na natin as early as kung masaan yung lolo. At the same time, ma-assure natin na andito lang siya sa area ng Concepcion para in case na mag-file na tayo ng kaso, madali na lang po natin siyang nakuha. Okay. So, samahan po natin kayo. Doon na sa Tarlac, ma'am, para kumulong na Kasi po kaya ang po kaso. kami hindi po makapag-blatter sa Tarlac dahil wala po kaming kakayanahan pumunta po dun. Ay, yes, ma'am. Sasamahan po namin kayo, ma'am. All the way doon. Sasamahan namin kayo sa Tarlac, pati po doon sa CSWD, para po lahat ng aspeto nitong kaso magawa natin. Ma'am, isa-schedule po natin yan ha. At sasamahan po namin kayo sa DSWD Region 3 at gayon din po sa Chief of Police po ng Concepcion Tarlac na. Okay? Andito sa linya Nene, no? Sir, na-instruct ka na po namin, nakausap na po namin ng Chief of Police at gayon din po ang DSWD and asistihan na po namin ang inyong anak, gayon din po ang inyong misis. Sir, meron na lang po ba kayong mensahe para po dito kay Lolo na gumawa po nito sa inyong anak? Oo, siguro kung madampot sana agad yan. Opo, nagkumagalaw na rin naman po sila Colonel. Nagpaano na siya ng tracker team para i-locate si Lolo. Pagtutulungan po, kung meron din po kayong mga impormasyon, ibigay nyo rin dun sa kila Colonel Takiban. Apo, may mensahe po kayo, Okay, sir, kay Lolo? Ayoko munang yun yan. Baka may sasabihin kay Nene. Oh. Sa inyong anak, sir, wag niyo na lang po i-mention yung kanyang pangalan. Sige, ituloy niyo yung kaso. Huwag niyong tuloy-tuloy niyo lang. Tutulungan natin. Apo. Sige, sir, maraming salamat, sir, ha? At wag po kayong mag-alala, tutulong po kami sa inyong anak na makamit po ang hustisya. Salamat. Salamat, sir. Magandang Thank you hapon po. Okay. Nanay and Nene,